Panginoon. Hallelujah. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ayan. Salamat sa Diyos. Tayo pong muli ay nakarating sa lugar po na ito upang sama-sama pong sambahin at papurihan ang Panginoon. Amen po? Amen. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa gabi pong ito. Maraming salamat po na niloob mo po na muli po kaming makarating sa lugar po na ito upang sama-sama kang itaas, sama-sama ka pong masamba, sama-sama ka po naming mapapurihan sa lugar po na ito, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang ikaw po ay maparangalan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, maging sa buhay po ng bawat isa na nakarating ngayong gabi. Salamat po na pinagpala mo na po kami, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Nawa po ay patuloyan ka pong malayang kumilos, malaya ka pong makapangusap sa buhay po ng bawat isa sa amin na naririto ngayong gabi, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, malugod ka po sa gagawin po naming pagpupuri, pagsamba, pagpalakpak at pagsayaw, Panginoon. Malugod ka po sa lahat po ng aming gagawin para sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Yes, Sir God, ang lahat ng ito ay para sa iyo lang, para po maitaas ka, Panginoon, para po maparangalan ka, Panginoon, para po masamba ka ng bawat isa sa amin, O Diyos. Kaya maraming salamat po minsan pa sa gabi pong ito. Wala po kaming ibang nais, kundi ikaw ay maparangalan at mapapurihan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya po ngayong gabi, patuloyan po na binibigay po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, pagsamba, pagsalamat at pagluwalhati sa dakila mong pangalan. Tanggapin mo po ang lahat ng ito, Panginoon. O purihin ka, O Diyos, sa iyo lang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, sama-sama po nating purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. Kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Amen. Kay sarap manatili sa Panginoon. Kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Amen. Pumalakpak. Pumalakpak. Umindang. Amen.
lumundag at tumiyaw, pumalakpak, umindak, lumundag at humiyaw, pumalakpak, pumalakpak, umindak, lumundag at humiyaw. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Amen! Yes, Lord, tunay po na nag-iisa lang po ang ating Diyos. Amen! Amen po! Nag-iisa lang po ang ating Diyos. Amen. Kaya patuloyan po nating sasambahin ang nag-iisang Diyos, ang tunay na Diyos. Hallelujah. Patuloyan po nating sambahin ang dakilang pangalan niya. Itaas natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Patuloyan ka naming sasambahin. Patuloyan ka po naming papupurihan, Panginoon. Dahil ikaw ang nag-iisang Diyos. Ikaw ang nag-iisang Diyos. At ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, walang katulad. Minsan papurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Ang aming alay Yes, ay Lord. pagsamba, Purihin ka, Panginoon. kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y Walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa,
ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Yes, Lord. Ikaw ay Diyos na dakila. Ikaw ay tunay na Diyos. Ikaw ay dakilang Diyos, kaya patuloyan ka po namin itataas, Panginoon. Patuloyan po namin isisigaw ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos na napakabuti. Purihin ka, aming Diyos na buhay. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Sa'yo lamang po namin palagi ibibigay ang lahat ng ito, Panginoon. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagdakila, ang lahat ng pagluwalhati, ang lahat ng pasalamat ay tanging sa'yo lang po, Panginoon. Sapagkat tunay po na walang ibang karapat-dapat pag-alayan ng lahat ng ito. Walang iba, kundi ikaw lang, Panginoon, ang nag-iisang Diyos, ang tunay na Diyos. Hallelujah! Kaya sa iyo lamang po ang lahat ng ito, Panginoon. Tanggapin mo po ang papuri ng iyong mga anak, Panginoon. Sa iyo lang po ang lahat ng ito. Sa iyo lang po ang lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Sa iyo lang po ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Minsan papalapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Sige po, pwede na po kayong maupo. Ayan, purihin po ang Panginoon. Salamat pong muli sa Panginoon dahil patuloyan po tayong binibigyan ng pagkakataon. Amen po. Na sama-sama nating patuluyang maitaas ang Panginoon sa lugar po na ito. Amen? Amen. Minsan pa nga po palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen! Amen. Purihin ang Panginoon. At ngayong gabi nga po, patuloyan po tayong binibigyan ng pagkakataon na makapagbalik po ng papuri at pasalamat sa ating Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen? Kaya malayang-malaya po tayo na makapagbalik ng pasalamat sa ating Panginoon. At every time po na binibigyan po tayo ng pagkakataon na makapagpasalamat, samantalahin po natin. Amen po? Amen po ba? Amen. Ayan. Kaya ngayong gabi, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Ayan. Ako po, tunay po na mabuti po palagi ang Diyos sa buhay po natin. Kaya nagpapasalamat po ako dahil araw-araw ko po yung nararanasan. Ay, araw-araw po namin nararanasan ni Kuya Ronnie ang kabutihan ng Panginoon. At naniniwala po ako na hindi lang kami ang nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon, kundi tayo pong lahat. Amen po. Kasama doon ang ating mga mahal sa buhay. Kaya tuloy-tuloy po dapat tayo magbalik ng papuri at pasalamat sa ating Diyos. Amen po?
Amen. Purihin ang Panginoon at patuloyan ko pong ipinagpapasalamat sa Panginoon na patuloy niya pong pinoprovide din po yung araw-araw naming pangailangan at maging si Papa po sa Bicol. Salamat sa Lord dahil ayan, patuloy yan pong sinusustain ng Panginoon ang kanilang pangailangan doon. At tunay po na mabuti talaga ang Panginoon, hindi po nagkukulang ang Panginoon. Amen? Dahil yun, every time na parang paubos na, di ba, yung parang paubos na yung blessing, kumbaga, andyan palagi ang Panginoon para i-provide po o i-sustain po yung ating pangangailangan. So, minsan talagang dumadating tayo doon para po tingnan tayo ng Panginoon kung paano po tayo lumapit, kung paano po natin i-handle yung mga ganong bagay. Kaya salamat sa Panginoon dahil meron tayong Diyos na napakabuti at maaasahan po natin sa lahat ng pagkakataon. Dahil siya po yung tumutulong po sa atin palagi araw-araw para po tayo po ay, ayun po nga po, masustain po yung ating pangailangan at maging yung ating mga kalusugan. Amen? Nasusustain po dahil sa biyaya at tulong po ng Panginoon. Amen po. Ayan, purihin po ang Diyos. Kaya patuloyan po tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen? Sino pa po? Ayun po, magandang gabi po sa inyo lahat. Nagpupuri din po ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat po ng kabutihan ng Panginoon sa araw-araw. Sa pag-iingat po sa aming lahat. Bagamat si Jesse ay nagkasakit ng bulutong. Pero ngayon, medyo okay na. Natutuyo na yung mga niya. Yung mga, dati may tubig-tubig siya eh. Hindi naman ganong karamihan, pero ayun, salamat sa Panginoon kasi hindi siya nilagnat. So, ibig sabihin, malakas pa rin yung kanyang resistensya. Kaya, ayun, salamat sa Panginoon na okay na siya ngayon. Hindi ko alam kung papasok sa Monday, hindi ko alam. Kasi may exam eh. Ayun, salamat sa Panginoon sa lahat ng, pag-provide ng Panginoon sa araw-araw. Ayun, kababayad lang po namin ng electric kanina. Kahit na parang na-short ako ng 500. Ayun, salamat sa Panginoon na nakabayad naman po. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng provision ng Panginoon sa amin sa araw-araw. Ayun po. Ayun, yung pag-ingat ng Panginoon sa buhay daddy kasi papunta po siya ng Japan. Ayun po, sa mga magulang ko na nasa Quezon, salamat sa Panginoon at hindi po sila nagkakasakit doon. At ayun po, kausap po siya kanina. Kaya salamat sa Panginoon na sila ay madalakas at yung bang nakakakain pa rin. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng blessing ng Panginoon sa aking mga mahal sa buhay po. Amen po. Thank you, Lord. Opo, nagpapasalamat kay Lord dahil po iniingatan niya po kami araw-araw. Tsaka po, pinapasalamat ko po sa Kanya na blessing po kami. Tsaka ingatan po lagi po ako sa school. Tsaka po, bigyan niya po ako na, yun na. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan po rin po ang Panginoon. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy na nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Ayan.
Ayan. Salamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan, sa patuloy na pahiram na buhay, ayan, sa kapayapaan at kagalakan, ayan, sa provision ng Panginoon sa bawat pangangailangan namin. Ayan, purihin po ang Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ayan, laging sapat at higit pa, lalo na sa higit pa sa ating mga inaasahan kapag kumilos ang Diyos. Amen po. Salamat sa Panginoon sa patuloy ang biyaya, sa kahabagan niya sa buhay po naming mag-iina. Ayan, purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Praise God. Good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa palagi po niyang pag-iingat po sa aming mag-asawa, pati po sa buhay po ng aking buong pamilya po, tsaka mga kakilala po. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na kahit ano pong nitong mga nakaraan po, meron po kaming problema ng asawa ko. Matagal na din pong nag-aano. Kaya nagpapasalamat po ako kasi meron pong pinapadala si Lord na mga tao po para tumulong po sa amin at magbigay po ng encouragement, pati po mga panalangin po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga buhay po nila. Yun po, salamat po. Magandang gabi, magandang gabi din po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa aming mag-asawa, lalo na sa akin sa pagpasok sa trabaho. At pinagpapasalamat ko din po sa Panginoon ang kagalingan ng aking inay. Kanina po ako dumalaw sa amin kasi nagpa-check up siya nung Tuesday. Sabi may may tubig daw sa baga. Ayun, kanina naman ay okay na siya, nakakalakad-lakad na. Tapos nakakagawa-gawa na uli ng gawaing bahay. Yan po, pinagpapasalamat Diyos sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. May nabulong-bulong po sa tabi ko. Amen. Salamat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy niya pong biyaya sa akin pong buhay, maging sa pag-iingat po ng Lord. Ayan, sa pagbiyahe-biyahe, sa pagpasok po, ayan, kasi minsan po nalabas din po kami, mga office hours, mga field work, ganun po, nalabas po kami. Salamat po sa pag-iingat ng Panginoon, ayan, and sa blessings din po na patuloy niyang ibinibigay po sa akin at sa amin pong buong pamilya. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at ako po ay buhay pa po at malakas. Amen. To God be the glory po. Magandang gabi po sa atin lahat. Ako din po nagpupura at nagpapasalamat sa Panginoon kasi ito, malakas na malakas pa rin ako sa biyaya ng Panginoon. Kaya thank you Lord sa pag-iingat sa aking pamilya, sa buong pamilya ko, Panginoon. Salamat po. At sa kalakasan na binibigay mo sa akin sa araw-araw. Hindi lang araw-araw, oras-oras, minuto. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa lahat. Ako rin po nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na kinakahabagan ng Lord at still alive and kicking. At salamat sa Panginoon.
may mga pagsubok man na pinagdadaanan, pero still mabuti ang Diyos. At ayun, salamat sa Panginoon sa buhay ng aking pamilya, sa aking, ayun, maging sa, ipinagpapasalamat din pala namin yung kaarawan nung nakaraang ng aking biyanan. Ayun, salamat sa Panginoon kasi patuloy siyang binibigyan ng malakas at malusog na pangangatawan kahit na hindi man siya nakakalakad na sa ngayon. Pero palaging mabuti ang Diyos kasi baga may ginagamit siya doon para patuloy na umabot sa kanilang mga pangangailangan doon sa Bicol. Amen. Ako din po, nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niya pong pag-iingat sa amin sa araw-araw. At ayun po, nagpapasalamat din po kasi naka-attend po ulit. Yan. At gawa nga po, nagkaroon po kami ng sem break. Yan, nakapagpahinga po sa dami po ng schoolworks. Yan. At nagpapasalamat din po ako sa pagbibigay niya po ng katalinuhan sa araw-araw. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Minsan pa aming Diyos, sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito, sapagkat tunay na ikaw ang Diyos na karapat-dapat papurihan, karapat-dapat sambahin, karapat-dapat pasalamatan, karapat-dapat na paglingkuran, sapagkat ikaw ang Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. At tunay, O Diyos, na walang ibang Diyos na tulad mo, ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na napakabuti. Hallelujah. Panginoon, kami po ay patuloy ang nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at humihingi po kami ng tawad sa anumang aming mga naging pagkukulang at mga pagkakasala sa iyo. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, at kahabagan nawa ang bawat isa sa amin. At sa aming paglapit sa iyo, hinihiling po namin minsan pa na kami po ay muli po ninyong samahan ngayong gabi at patuloyan po kayong magsalita sa bawat isa sa amin. Salamat po aming Diyos. May mensahe po kayo para sa aming lahat ngayong gabi. Patuloyan po kayong mangusap, magsalita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gayon din, hinihiling namin ang biyaya po ninyong pag-iingat sa aming Daddy Bishop sa kanya pong biyahe papuntang Japan. Salamat po sa ligtas po na biyahe. Patuloy mo siyang pangalagaan, samahan, at papagtagumpayin in the name of Jesus. Minsan pa, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito pong aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan po rin po ang Panginoon. Tayo po ay nasa aklat ng Numbers, aklat ng mga bilang. At ngayon po ay nasa chapter 21 na po tayo. Purihin po ang Panginoon. Kanina nga po ay tinalakay po ng ating Pastora Charis ang chapter 20 at doon po ay namatay na si Aaron. So sa chapter na ito, sa mga susunod na chapter, hindi na nila kasama si Aaron. So dito sa Numbers chapter 21, purihin po ang Panginoon. Ang pamagat ay Look and Live. Yan. So tumingin at mabuhay. So ano kaya ang ibig sabihin nito? So pakita natin yung susunod na slide. Ayan. So meron palang ibig sabihin yan. So alamin natin. Sabi dito, sinalakay ng mga Kananeo ang mga Israelita. Verse 1, nabalitaan ng hari ng Arad
isang haring Kananeo sa timog, na magdaraan sa Atarim ang mga Israelita. Sinalakay niya mga ito at nakabihag ng ilan. Verse 2, kaya ang mga Israelita ay gumawa ng panata kay Yahweh. Sabi nila, tulungan ninyo kaming talunin ang mga taong ito at wawasakin namin ang kanilang mga lungsod para sa iyo. 3, dininig naman sila ni Yahweh. Kaya nang mabihag nila ang mga Kananeo, ay winasak nga nila ang lungsod ng mga ito at tinawag nilang Horma ang lugar na iyon. Amen. So ano pa ang sabi? Ang sabi ay gumawa sila ng panata. Sabihin nga po natin panata. Yan, pag sinabing panata ay vow or promise or mataimtim na pangako. So gumawa sila ng panata na humingi sila ng tulong sa Panginoon at kapag sila ay tinulungan ng Panginoon, sabi nila, tulungan ninyo kaming talunin ng mga taong ito at wawasakin namin ang kanilang mga lungsod. At yun nga po, ang sabi dito ay dininig naman sila ni Yahweh. Sabihin nga po natin, dininig. Yan. Alam nyo, minsan ganito tayo, namamanata. Naalala ko yung nung kami ay nasa Bicol pa. Meron doon sa lugar namin, sa Tiwi Albay, merong pinupuntahan ng mga tao doon na namamanata sila. So sa tuwing August, pumupunta sila sa lugar na yon bilang kanilang panata, lalo na kapag may sakit. So kapag namamanata, ibig sabihin, nagpa-promise sila. Yan. May kapalit, no? Pupunta sila doon para sila ay pagalingin sa kanilang sakit. Minsan ganito po tayo, namamanata, nagpa-promise, naku, basta pag nagkatrabaho lang ako, Lord, matanggap lang talaga ako sa trabaho. Diba? Lord, makapasa lang talaga ako sa board exam. Diba? So magsasabi tayo ng mga promise natin, no? Pag ako talaga nagtagumpay sa mga ginagawa ko, sa mga pangarap ko, pag natupad talaga ito. Yan. At alam nyo, dahil mahabagi ng Diyos, most of the time, dinidinig naman talaga tayo ng Panginoon. Nakikinig naman talaga ang Panginoon eh. Ay sabi, dininig sila ni Yahweh. Yan. So ganun din tayo, naniniwala ako na dinirinig tayo ng Diyos. Ang problema, kapag dininig na ng Diyos ang ating panalangin, nakakalimutan natin yung mga pangako natin. No? Nandiyan pa po ba tayo? Yung promise natin nakakalimutan sa Panginoon. May promise po ba kayo na nakalimutan nyo na? Nag-promise ba kayo sa Lord na, Lord, pag ako, Lord, promise ko talaga. Or nakapagbitaw kayo ng promise. Pero hindi nyo naman ginawa. Ha? Nakalimutan na. Diba? Sabi sa Ecclesiastes chapter 5, mag-ingat daw tayo sa pagbibitaw ng mga promises, ng mga pangako sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 5, mabuti pang wag ka ng mangangako kung hindi mo rin lang naman tutuparin, sapagkat doon galit na galit ang Diyos, na ikaw ay mangangako, pero hindi mo naman gagawin. Nagagalit po ang Diyos sa mga ganon. Nandyan pa po ba tayo? May naririnig po kayo? O kaya isipin nyo ha, naku, may promise nga pala ako sa Panginoon. Diba? Isipin nyo kung ano yung promise nyo. Panata nyo, o vow, mataimtim na pangako. Ang mga makamandag na ahas. Verse 4, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ng Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Yan, sabihin nga po natin, nainip. Yan, saan sila nainip? Sa pasikot-sikot na paglalakbay. Parang lakbay lang sila ng lakbay. Parang walang katapusang paglalakbay. Nainip sila. Alam niyo ang tendency sa tao, kapag sila'y nainip, kapag ang tao po ay nainip,
nakakagawa sila ng mga desisyon na sala sa kalooban ng Diyos. Di ba? Halimbawa, nainip ka na at wala ka pang asawa, kahit hindi naman kalooban ng Diyos, kahit unbeliever, papatusin. Kahit posting may palda, papatusin. Lord, kahit sino na lang, makapag-asawa lang ako, gusto ko na mag-asawa. Di ba? Kasi naiinip na siya. Dahil ang mga kasabayan niya, may mga apo na, siya ay wala pa. Di ba? Gwapo lang siya, pero wala siyang jowa. So, maraming sumasablay sa ganyan. Naiinip kasi. Yun. Kaya nakakapagdesisyon ng sala sa kalooban ng Diyos. Na andong naaaburido tayo, nagmamaktol tayo. Yun. Kaya ang nangyayari, napapangunahan natin ang kalooban ng Diyos. Imbis na ang ganda-ganda ng takbo ng buhay mo, maganda sana ang plano ng Diyos sa buhay mo kung naghintay ka lang, kung hindi ka nainip. Nandyan pa po ba tayo? So dito, ang ginawa ng mga Israelita, dahil nainip sila, nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Di ba? Actually, kay Moises. Pero sabi ni Moises, bakit ba kayo nagrereklamo sa amin? Alam nyo, hindi kayo sa amin nagrereklamo. Sa Diyos kayo nagrereklamo, sabi ni Moises. Nandyan pa po ba tayo? Sabi sa 5, nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Sabihin natin nagreklamo. Sabi, inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? O doon sa previous chapter, di ba? Puro reklamo sila. Wala kaming makain ni mainom. Siyang-siya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Parang, ano ba ang tawag doon? Utang-uta na sila doon sa kanilang mga kinakain. Yan. Alam nyo po, napakalaki ng temptation sa pagkain. Kapag ang tao hindi na-satisfy sa kanyang kinakain, napakalaki ng temptation. Kaya yun ang ginagamit ng dyablo. Tingnan nyo, si Jesus, tinukso siya ng dyablo. Gawin mong tinapay ang batong ito. Di ba? So temptation sa pagkain. Puro tayo kain tayo ng kain. When was the last time na nag-fasting tayo? Di ba? Parang hindi. Kasi we love to eat. Nandyan pa po ba tayo? Sabi dito, siyang-siya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Hindi ko na nilagay dito. Sa Psalm 78, mababasa natin doon ang mga sources ng pagrereklamo po ng mga Israelita. Ang totoo, hindi po talaga sila matapat po sa Diyos. Nandun yun, pag binasa nyo yung Psalm chapter 78, hindi talaga sila matapat sa Diyos. Kaya mareklamo sila. Ang totoo, ayaw talaga nilang sumunod sa Diyos, kaya nagrereklamo sila. At higit sa lahat, nakalimutan ng mga Israelita kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila. Kung paano sila pinalabas, pinalaya ng Panginoon sa pagkaalipin sa Ehipto. Nandyan pa po ba tayo? Yan. At minsan ulit, ito yung katotohanan. Makinig po kayong mabuti. Minsan, para tayong mga Israelita. Para tayong mga Israelita, mareklamo. Hindi natin namamalayan, nagiging ugali natin ang ugali ng mga Israelita. Ano ba yan? Ano ba yan? Di ba? Ba't ganon? Ba't ganito? Ba't ganon? Di ba? Hindi natin nababantayan ng ating sarili. Minsan, nagiging mareklamo po pala tayo. Nagiging ugali natin ang ugali ng mga Israelita. Yun. Ibig sabihin, kaya tayo nagiging mareklamo kasi gaya ng mga Israelita, hindi talaga sila matapat sa Diyos. So tayo din. Hindi tayo matapat. Sa maraming bagay, i-general na natin, sa maraming bagay, hindi tayo matapat. Iisa-isain pa ba natin? Alam na natin kung saan ka matapat o hindi matapat.
Kilala mo ang sarili natin, kilala natin ang sarili natin kung saan tayo hindi matapat. Na kaya tayo mareklamo kasi most of the time, nakakalimutan natin ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Tingnan niyo po ang inyong buhay. I-compare niyo ang buhay niyo nung hindi pa kayo nakakakilala sa Panginoon at ngayong nakakilala kayo sa Panginoon. Ikumpara niyo kung anong klaseng buhay meron tayo noon. Kumpara ngayon. Masaya ka ba noon? Oh, sabi natin, Hazel, hindi siya masaya noon. Ang layo, di ba? Ang layo ng diferensya. Akala mo lang masaya ka, nagagawa mo kung anong gusto mo. Di ba? Pero malayo ka sa Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? Yun ang problema. Nagagaya natin ang ugali ng mga Israelita. Kaya tayo mareklamo kasi ayaw talaga nating sumunod. Tingnan mo yung batang ayaw sumunod sa utos ng magulang. Nagdadabog, nagrereklamo, nagmamaktol, sumasagot, lumalaban. Di ba? Nandyan pa po ba tayo? Oh. Nakita nyo? Nagiging ugali natin ang ugali ng mga Israelita. Sabi nga po natin ugali. Yan. Okay. Sabi sa verse 6, dahil dito, ayan, nagalit ang Diyos, no? Dahil sa pagrereklamo, sa ugali ng mga Israelita. Dahil dito, pinadalan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas. At maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. So ito ang naging parusa ng Diyos sa kanila. Sabihin nga po natin parusa. Pinarusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng napakadaming ahas sa ilang, mga makakamandag na ahas. At pinagtutuklaw itong mga Israelita. At sabi dito, ang dami-daming namatay. Nandyan pa po ba tayo? Sabi sa verse 7, kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Verse 9, ganun nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Grabe, no? Makamandag to. Diba? Naalala ko yung napanood ko sa Facebook. Batang natutulog sa bahay lang. Natutulog lang yung bata. Tinuklaw ng cobra. Namatay. Tapos yung binatang umihi lang sa likod ng bahay nila, natuklaw ng ahas, patay. Diba? Dahil makamandag yung nakatuklaw. So ito, yung mga Israelita natuklaw ng mga makakamandag na ahas, and through that ahas na tanso na ipinagawa ng Diyos kay Moises, titingin lang doon, ang mga natuklaw, hindi sila mamamatay. May ibig sabihin po ito. Ito pakinggan nyo. Nung itinaas ang ahas na tanso doon sa ilang, wala pong kaalam-alam ang mga Israelita sa magiging misyon o sa magiging papel sa bansang Israel at sa buong mundo sa gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. Sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng buong mundo. Hindi lang ng bansang Israel, kundi ng buong mundo. Sabihin nga po natin kaligtasan. Pakita natin, sabi sa John chapter 3, 14 to 15, pakibasa niyo po.
So yun pala yun. Ang totoo, hindi naman po talaga yung tansong ahas yung nagpapagaling sa kanila, no? Kundi yung kanilang pananalig, yung pananalig nila sa Diyos. Sabihin natin pananalig. Yan. Alam nyo ba, yung pananalig mo ang nagpapagaling sa'yo. Sabi ng Panginoon sa mga may sakit na kanyang pinagaling, like for example, yung babaeng 12 taong dinudugo, 12 years na dinudugo, no? Tapos na-touch niya yung laylayin damit ni Jesus, and then sinabihan siya ni Jesus, to make the long story short, sabi niya, your faith has made you well. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya nga yung mga dumadayo sa mga faith healer, parang gumagaling din sila, no? May sakit sila, malala, tapos bigla silang gumagaling. Kasi naniniwala silang gagaling sila. Pero tatandaan nyo, ang tunay na nagpapagaling, walang iba kundi ang Diyos. Kasi siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Nandyan pa po ba tayo? So ganun din tayo. Itong eksena dito sa ilang, tinuturuan tayo nito na tumingin sa ating Panginoong Hesukristo para sa ating kagalingan at kaligtasan. Nandyan pa po ba tayo? Yan, sabi nga sa Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tumingin tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Yan, itong mga kagat ng ahas ay sumisimbolo ito sa kagat ng kasalanan sa buhay ng mga tao. So lahat tayo, mayroon tayong kamandag ng kasalanan. At wala tayong kaligtasan outside Christ. Kung hindi tayo mananalig sa ating Panginoong Hesukristo, wala kang kaligtasan. Kaya nakakalungkot yung ayaw sa ating Panginoong Jesus. Di ba? Maraming tao ayaw kay Jesus. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Ba't mo aayawan ang tagapagligtas mo? Paano ka pupunta sa langit kung hindi ka naniniwala kay Jesus? Sabi sa Bible, walang ibang tagapagligtas kundi ang Diyos. Maraming tao ayaw maniwala na God si Jesus. Paano ka maliligtas? Kung tao ang tingin mo kay Jesus, walang taong makapagliligtas sa kanyang kapwa. Tandaan niyo po yan. Ang tagapagligtas lamang ay ang Diyos. Acts chapter 4 verse 12, sabi doon, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kanino matatagpuan ang kaligtasan? Ha? Kay Kristo. Kay Jesus Christ, sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Kaya malungkot kung may mga taong ayaw kay Kristo, ayaw kay Jesus. Nandyan pa po ba tayo? Yan. Kaya ito, pakinggan nyo. Ano mang uri ng kagat ng ahas, meron ka. Ano mang sakit, spiritually, physically, emotionally, mentally, mga karamdaman. Sabi sa Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ibig sabihin, ang Panginoon ang solusyon sa lahat ng ito. Sabihin natin solusyon. Yan. Kung paanong ang mga Israelita ay hindi nangamatay nung sila ay tumingin sa ahas na tanso, tayo ay tinuturuan na patuloy na tumingin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ang tanong, saan ka ba nakatingin? Sino ba ang mga tinitingnan mo? Di ba? Ayoko na dyan. Di ba? Ay, naiinis ako dyan. Ako hindi nabibless dyan. Di ba? O, sabi nga, kapag sa tao tayo tumingin, mabibigo tayo. Nandiyan pa po ba tayo? O, kaya dito, tinuturuan tayong tumingin
sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag kung kani-kanino. Sabihin natin, tumingin sa ating Panginoong Hesukristo. Yan. Huwag kung kani-kanino tumingin, ha? Okay, ang paglalakbay ng Israel sa palibot ng Moab. 10, ang bayang Israel ay nagpatuloy sa paglalakbay at nagkampo sa Obot. 11, mula roon, nagtuloy sila sa mga guho ng Abarim, sa ilang na nasa silangan ng Moab. 12, pag-alis doon, nagpatuloy sila sa libis ng Zared. Buhat naman dito ay nagtuloy sila sa kabila ng Ilog Arnon, isang lugar na nasa pagitan ng lupain ng mga Amoreo at ng mga Moabita. So talagang puro lakbay sila. Wala pang mga bus. Walang baby bus, walang motorbike, walang taxi, walang bisikleta para mapadali ang kanilang paglalakbay. Puro lakad. Yan. So kung may mga nakasakay man siguro sa mga alaga nilang hayop like donkey, baka o kung ano man na pwedeng sakyan, marahil yung mga kababaihan at mga bata. No? At mga matatanda. Nandyan pa po ba tayo? 14, kaya natala sa aklat ng mga pakikipagdigma ni Yahweh ang ganito. Parang ipo-ipong sinakop niya ang Waheb at ang kapatagan ng Arnon at ang kataasan hanggang sa kapatagan ng Ar at sa hangganan ng Moab. 16, mula sa Arnon, nagpatuloy sila hanggang sa lugar na tinatawag na Balon. Ang lugar na ito ay tinawag na Balon sapagkat dito sila pinahukay ni Yahweh ng balon para makuna ng tubig. 17, umawit sila roon ng ganito, bumukal ka ng tubig o balon at sa'yo'y awit ang aming tugon. Mga pinuno ang humukay sa iyo, ng gamit ay tungkod at setro. Yun yung gamit nila, no? Tungkod at setro. Sa paghuhukay, scepter, sa paghuhukay ng balon. Mula sa ilang na iyon ay nagtuloy sila sa Matana. Nagdaan ng Nahaliel at Bamot. Okay, tandaan nyo po, naalala ko nung tinalakay natin yung Book of Genesis, ayon sa pag-aaral, kapag ikaw ay may balon ka nung mga panahon na yon, para ka daw may mina ng ginto, sapagkat napakahalaga ang tubig. Yan. And most of the time, ito po ay nilalagyan nila ng lock para hindi manakaw o makuha ng mga dayo o ng mga masasamang loob. May nakikinig pa ba? Yan. 20, pag-alis doon, nagtuloy sila sa isang kapatagang sakop din ng Moab, sa tuktok ng Pisga na nakaharap sa ilang. Nalupig ng Israel sina Haring Sihon at Og. 21, ang mga Israelita ay nagsugo kay Haring Sihon, isang Amoreo. Ipinasabi nila, maaari po bang makiraan kami sa inyong lupain? Hindi po kami daraan sa alinmang bukirin o ubasan, ni iinom sa inyong balon. Sa lansangan ng hari po kami daraan, hanggang sa makalampas kami sa inyong nasasakupan. 23. Subalit hindi sila pinahintulutan ni Haring Sihon. Sa halip, tinipon niya ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita sa Jahaz. Grabe itong alin na ito, no? Napakadamot. Yan, pakisabi sa iyong katabi, huwag kang madamot. Ayan. Alam nyo kung anong nangyari dito? Yan, magbasa kayo ng Bible. Kung anong mangyayari dito sa lahi ni Haring Sihon na ito at kung anong nangyari dito sa hari na ito, sa kanyang kadamutan. No? 24. Ngunit nagwagi ang mga Israelita at nasakop ang kanyang lupain. Mula sa Ilog Arnon hanggang Habok, sa may hangganan ng Amon. Matitibay ang mga kuta ng Amon. So makita natin dito, sa paglalakbay ng mga Israelita, na talagang sinasamahan sila ng Panginoon. Hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Kasi yun yung promise niya. Diba? Ito ay dadalhin sila sa lupang pangako. Naandun pa rin ang pag-iingat, pagsama at pangangalaga ng Panginoon sa mga Israelita. 25, sinakop ng mga Israelita ang mga lungsod ng mga Amoreo, pati ang lungsod ng Hesbon, at ang mga bayang sakop nito. Pagkatapos, sila na ang nanirahan sa mga lungsod na ito ng mga Amoreo. 26, ang Hesbon, ang siyang punong lungsod ni Haring Sihon, na lumupig sa hari ng Moab,
at sumakop sa lupain nito hanggang ilog Arnon. 27, kaya ang sabi ng mga mang-aawit, may mga singers na noon. Diba? Hali kayo sa Hesbon at muling itayo ang lungsod ni Sihon. 28, mula sa Hesbon na lungsod ni Sihon, lumabas na parang apoy ang kanyang hukbo. Ano daw? Parang apoy ang kanyang hukbo. Tinupok nito ang lungsod ng Ar sa Moab at nilamon ang kaburulan ng Arnon. 29, kawawa ka, Moab, sapagkat ito na ang iyong wakas. Kawawa ka, bayan ng Diyos, na si Semos. Ang mga anak mong lalaki ay hinayaan niyang maging pugante. Ang mga anak mong babae ay nabihag ni Sihon, na hari ng mga Amoreo. Si Semos po, siya po ay kinikilalang Diyos-Diyosa ng mga Moabita. At tinatawag din siyang God of War. So imagine, yung Diyos mo hindi ka kayang iligtas. Diba? Ito, kinikilala nilang Diyos si Semos, pero hindi sila nailigtas ng kinikilala nilang Diyos. Gusto nyo ba ganun ang Diyos nyo? Kaya yung Diyos mo, hindi yan basta-basta. Di ba? Ang ating Diyos ay hindi basta-bastang Diyos. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Siya ang Diyos ng mga Diyos. Sabi sa Bible, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya tandaan niyo po ito, kung ano ang tingin mo sa Diyos, yun ang gagawin niya sa iyo. Kaya kung ang tingin ninyo sa Diyos, hindi kanya kayang tulungan, hindi siya nakikinig sa iyo, hindi kanya nakikita, di wala. Kasi yun ang tingin mo sa kanya. Hindi naman ako nakikita ng Diyos. Ganun ba? Di, okay. Kung yun ang gusto mong paniwalaan, hindi naman ako naririnig ng Diyos. Dami-dami ko ng prayer, tagal-tagal ko ng prayer. Ganun ba? Ganun mo ba siya tinitingnan? Di okay. Yung pala ang tingin mo sa kanya, bingi siya. Ganun mo ba siya tinitingnan? Hindi naman kami nakikita ng Diyos. Kung siya'y Diyos na makapangyarihan, bakit ganito, bakit ganyan? Ba't mo sisisihin ang Diyos sa kasalanang ikaw ang may gawa? Nandyan pa po ba tayo? 30, napuksa pati ang mga sanggol mula sa Hesbon hanggang sa Dibon, mula sa Nasim hanggang sa Nofa na malapit sa Medeba. Parang kung titingnan nyo, nakakalungkot to. Pati mga sanggol, kailangan nilang puksain. Kaya may nagka-question kung siya ay Diyos na mabuti at mabait, bakit? Diba? Bakit pati mga sanggol? Diba? Hindi nila naiintindihan nun. Itong lahing ito ay walang kinikilalang Diyos. Sobrang sama sila. Alam nyo, sa mga susunod na chapter, makikita nyo doon ang lupit at bagsik ng paghihiganti ng Diyos sa mga taong walang kinikilalang Diyos. Nandyan pa po ba tayo? 31, nanirahan nga mga Israelita sa lupaing nakuha nila sa mga Amoreo. 32, pagkatapos si Moises ay nagsugo ng mga espiya sa Hazer at nasakop din nila ito pati ang mga karatig bayan nito. Pinalayas din nila ang mga Amoreo roon. 33, hinarap naman nila ang Bashan, ngunit nilabanan sila ni Haring Og sa Edrei. Nakakatawa yung mga pangalan dito. Magbasa kayo ng Bible, matututo kayong mag-tongue twist. Mga tongue twister itong mga pangalan dito. 34, sinabi ni Yahweh kay Moises, huwag kang matakot, sapagkat ipapalupig ko siya sa iyo. Magagawa mo sa kanyang ginawa mo kay Haring Sihon ng Hesbon. Wow! Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang matakot. Di ba? Ito yung assurance. Ano ba sa Tagalog ang assurance? Kasiguraduhan. Kasiguruhan. Di ba? Sure na sure. Tiyak. Ito yung katiyakan na na sinasamahan sila ng Diyos. Amen? Ay, parang wala na nakikinig.
Amen. Ito yung assurance na kasama nila ang Diyos. O ikaw ba, may assurance ka ba? Saan ka nakatingin? Sa assurance mo sa Panginoon o sa insurance mo? O, di ba? Kasi may mga tao naka-insured sila eh. Parang feeling secured sila kasi insured sila. Yung sasakyan, yung bahay. Ano pa yung mga ini-insured? Insured. Ha? Oo, di ba? Ikaw mismo. Tapos yung tindahan, di ba? Oh. Masarap naman talaga yung may assurance ka. Tayo hindi insurance assurance. Yan, tiyak, sigurado na sinasamahan ng Panginoon. Yun yung tiniyak ng Panginoon kay Moises. Huwag kang matakot. Why? Kasi kalooban ng Diyos na sila'y makarating sa lupang pangako. Kahit na gusto na ng Diyos na puksain itong mga Israelita sa tigas ng ulo at sa paulit-ulit na pagsuway. Oo, gigil na ang Diyos. Akala nyo ba? Gigil na siya. Gusto ko nung talaga. Di ba? Pero, alam niyo, nakakatawa kay Moises. Sabi ni Moises sa Exodus, no? Sabi niya, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, wag na lang. Wag na lang, hindi na lang kami tutuloy. Kung hindi mo kami sasamahan. Dahil ang mga Israelita ay marareklamo, gigil ang Diyos, talagang gusto ng pagpapatayin. Sabi niya, sa'yo na lang, Moises, sa lahi mo na lang panggagalingin ko yung, dadalhin sa lupang pangako. Sabi niya, wag naman po. Nanikluhod si Moises, nanalangin, grabe. Humingi ng awa sa Panginoon para wag lang ituloy ng Panginoon ang pagpuksa sa mga Israelita. O imagine kung ilang libo ang nangamatay dito sa ilang nung pinagtutuklaw sila ng ahas. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 20 plus thousand. If I'm not mistaken, nasa 1 Corinthians chapter 10 siya. Kung hindi ako nagkakamali. So magbasa kayo ng Bible. Nandyan pa po ba tayo? Ito yung assurance na ang Diyos ay kanilang kakampi. Sabihin natin kakampi. Yung iba kakampink. Di ba? Kakampink. Pero tayo kakampi. Kaya huwag kang matakot. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang matakot. Ang Diyos ang ating kakampi, ang Diyos ang lagi nating kasama, at anumang ipinangako niya ay mararanasan natin kung talagang tayo tapat na magtitiwala sa Kanya. Nandiyan pa po ba tayo? Yan, 35. Napatay nga nila si Og, ang mga anak nito at ang lahat ng kababayan nito. Grabe ito, no? Wala silang itinirang buhay. Sinakop nila ang lupaing iyon. Grabe. Ibig sabihin, kahit mga bata, lalaki, babae, lahat. Kaya nung nabasa ko to, nung una ko mabasa, hindi ko siya masyadong maunawa kung bakit pinapapatay sila ng Diyos. And later on, habang tumatagal, kasi masama silang lahi. Wala silang Diyos na kinikilala. At ang nangyari, ang pwedeng mangyari kasi kung hindi nila ito gagawin, ang mga Israelita ay mahahawa sa kasamaan ng mga tao. At yun ang ayaw ng Diyos na mangyari sa kanyang bayan. Nandyan pa po ba tayo? Tayo po, ang buhay na ito, para tayong naglalakbay sa buhay na ito. Hindi para, kundi totoong tayo'y mga manlalakbay. Yun ang sabi sa Bible. Tayo'y manlalakbay lamang sa daigdig na ito. And praise God, meron tayong kasiguraduhan
na meron tayong Diyos na kakampi, meron tayong Diyos na lagi nating kasama. May katiyakan tayo na kapag lubos tayong matapat na umasa at nagtiwala sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Yan, yun yung assurance natin. Meron kang kakampi. Sabi mo sa iyong katabi, may kakampi ka. Yan. At masarap kakampi ang Diyos. Hello? Yan. Kalooban ng Diyos na maranasan mo din ang kanyang mga pangako. Anong pangako ang gusto mong panghawakan? Pangako ng asawa, pangako ng kaibigan, pangako ni mayor, pangako ni ng ating president, BBM, o pangako ng pastor, o pangako ng tao. Kaninong pangako ang gusto mong pero hindi naman nagbabasa ng Bible. Paano malalaman ang pangako ng Diyos? Kung yun ang gusto mong panghawakan, hindi naman nagbabasa. Kung gusto mong malaman ang mga pangako ng Diyos, magbasa ng Bible. Dahil nandun sa salita ng Diyos ang kanyang mga pangako. At yun yung ating mapanghahawakan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So ngayong gabi, tayo po ay mananalangin. Isama po natin sa panalangin ang ating Daddy Bishop. Siya ngayon ay nasa biyahe. Yan, papuntang Japan. Yan. Meron bang naka-message po dyan na prayer request? Ayan, pakisama daw po si Nanay Vilma at si Riel. Masama ang damdam. Yan, may sakit, masamang damdam. Yan, si Mami Elma din, pakisama niyo po sa prayer. Yan. Normal yung mga lab test, ganyan. Pakitingnan nyo. Kasi minsan may nag-prayer request, may nagsusulat ng prayer request sa live. So, yun, para maisama po sa panalangin. Sa bawat grupo, sa inyo pong upuan dyan. Ayan. So, magdalanginan po tayo. Isama sa panalangin ang ating bansa. Yan, kahabagan ng Diyos ang ating mga government officials and leaders. Isama nyo. Sino ang nagpipray para sa ating president at vice president? Pag-pray nyo sila. They need prayers. Alam nyo, kailangan nating ipanalangin ang ating mga government officials. Yan. Pray for righteous leaders. Okay, yan. Pakisama niyo po sa panalangin din ang ating mga kapatid sa iba't ibang bansa na nakakaranas ng persecution. Okay, hanggang ngayon, meron tayong mga kapatiran na nakakaranas po ng mga persecution. Okay, sige po. Pakisabi niyo po sa inyo pong mga katabi ang mga prayer request po para maipanalangin po. Magdalanginan po tayo. Yan, si Jazzy, pakisama sa panalangin. Kumpletong kagalingan. Amen. Hallelujah.
praise. Praise God. Yan, sige po, tayo po ay sabay-sabay na pong manalangin. Hallelujah. Minsan pa, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Yes, God, you deserve all the glory, the honor, the praises, the worship, the adoration, the thanksgiving, O God. You alone are worthy. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, karapat-dapat papurihan, karapat-dapat pasalamatan. Tunay nga po, Panginoon, Ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Ama, maraming pong salamat sa gabi pong ito. Salamat po sa pagkakataon na muli ay maitaas po sa inyo ang aming pong mga kahilingan sa pananalangin. Lord, we pray in the name of Jesus. Abutin niyo po ang aming Daddy Bishop. Dalangin namin ang patuluyang biyaya po ninyo at kahabagan sa kanyang buhay. Ingatan mo po siya at pangalagaan sa kanyang biyahe. Safe and sound na siya po ay makakarating po sa Japan at habang siya'y naroroon, gamitin po ninyo ang kanyang buhay, masunod ang iyong layunin at kalooban sa buhay niya. At salamat din po sa mga kapatiran doon sa Japan, sa buhay po ng Pastor Danny at ang mga kamanggagawa po doon. Pangalagahan din po ninyo sila at ingatan, samahan, at patuloyan nilang maranasan ang iyong mga kabutihan in the name of Jesus. Alalahanin po ninyo, Panginoon, ang mga may karamdaman, may mga dinaramdam. Lord, we pray, God, for your healing touch upon them in the name of Jesus. Lord, we pray for Nanay Vilma and kay Riel, Panginoon. Salamat, Ama, sa kagalingan para sa kanila in the name of Jesus. Lord, patuloyan po na kami ay sumasampalataya na kayo ang dakila naming manggagamot at walang bagay na mahirap para sa iyo. Lord, kagaya ng mensahe ng iyong mga salita, tulungan mo po kaming tumingin sa iyo. Ikaw, O Diyos, na nagpapagaling. Ikaw ang dakila naming doktor. Ikaw ang dakila naming manggagamot. Hallelujah. Alalahanin niyo rin po si Mami Elma, Panginoon. Thank you, God, for your healing touch sa buhay po ni Mami Elma. Patuloy na kalusugan ng kanyang lupang katawan. At salamat po sa maayos na resulta ng kanyang mga lab test in the name of Jesus. Ganyan din naman ang dalangin namin para kay Mama Lilia, Panginoon. Thank you, God, sa himala po ninyo sa buhay niya. Patuloy mo siyang bigyan po ng malusog at malakas sa pangatawan. Gawin din po si Nanay Lemia, Panginoon. We pray in the name of Jesus sa patuloy na kagalingan din po at himala sa buhay ni Nanay Lemia in Jesus' name. Alalahanin niyo rin po si Jazzy. Lord, pinasasalamatan namin kayo sa kanyang kumpleto at ganap na kagalingan sa pangalan ni Jesus. At sino man na may mga dinaramdam sa mga oras na ito, sino man, Panginoon, sa mga kapatiran, na nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, ang may mga dinaramdam, Lord, dalangin namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ang sino man may mga pinagdadaanan, Lord, sino man na nakakaranas sa mga anxiety and depression, Panginoon,
o anumang kabalisahan, Panginoon, at mga pag-aalala. Lord, sinabi sa iyo mga salita, ipagkatiwala namin sa inyo ang aming mga kabalisahan sapagkat ikaw ang Diyos na kumukupkop sa amin. Hallelujah. Ama, salamat po. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga kabuhayan ng iyong mga anak. Pangalagaan po ninyo ang mga pinagkakakitaan, negosyo, trabaho ng iyong mga anak, ang kanilang mga source of income, Panginoon. Lord, we pray for thy protection and grace, Panginoon. Thank you, God, for your grace is always sufficient for us. Lord, salamat po. Nagtitiwala po kami sa iyo na ikaw ang Diyos na punong-puno ng biyaya at mula sa iyong kayamanang hindi mauubos, ay ibubuhos mo sa amin ang masagana mong pagpapala na wala kaming sukat na pagkalagyan. Ama, marami pong salamat sa patuloy na habag at biyaya niyo po sa aming lahat. Lord, bless Miracle of Life family, Panginoon. Maging ang mga kapatiran sa ibang fellowship, Lord, we pray. Lahat ng mga Christian churches, Panginoon, bawat pamilya ng iyong mga anak, pangalagaan po ninyo sila, iligtas at ilayo sa anumang panganib, sa anumang kapahamakan, sa anumang karamdaman. Pangalagaan po ninyo kami, Panginoon, in the name of Jesus. Ilayo niyo po kami sa anumang gawa o plano man ng kaaway, in the name of Jesus. Ama, bigyan niyo po kami palagi ng malulusog at malalakas sa mga pangatawan. At gamitin po ninyo ang aming buhay, Panginoon. Ang bawat isa sa amin in Jesus' name. Lord, sa gabi din pong ito, sama-sama po kami na itinataas sa inyo ang aming bansa. Lord, kahabagan niyo po ang aming bansa. Patawarin niyo po kami, ang bansang ito sa anumang mga pagkakasala laban sa iyo. Patawad po sa katigasan ng aming mga ulo. Patawad po na nagiging ugali namin ang ugali ng mga Israelita noong unang panahon. Patawad po na sila'y aming nagagaya. Patawad po. Lord, itinataas namin sa inyo ang aming mga government officials and leaders. Mahabag po kayo. Mahabag po kayo sa mga nangyayari ngayon sa aming mga government officials. Lord, help them. Paglinawin niyo po ang kanilang isipan, ang kanilang puso, Panginoon. Lord, sinabi sa iyong mga salita, kaya mong ibaling ang isipan ng sino mang hari saan mo man ibigin. Kaya Lord, dalangin namin ang aming President Bongbong Marcos Jr., ang aming Vice President Sara Duterte, tulungan po ninyo sila. Maging ang aming pong iba pang mga government officials. Lord, kahabagan po ninyo ang aming bansa. At patawarin kami sa lahat ng mga pagkakasala laban sa iyo. Ama, marami pong salamat din po sa lahat ng iyong mga kabutihan. Gayon din sa patuloy na provision niyo po sa ongoing po na construction po ng aming multi-purpose building, Panginoon. We pray, God, for your provision sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Aming Ama, salamat po sa gabing ito ay naniniwala kami na pinagpala mo na kami, Panginoon. At patuloy naming idinedeklara sa buhay ng bawat isa sa amin na ikaw ang aming kakampi in the name of Jesus. Na ikaw ay lagi naming kasama. Maraming pong salamat. Patuloy naming pinanghawakan ng iyong mga pangako sapagkat sinabi sa iyong mga salita, mapalad ang sino mang umaasa at nagtitiwala sa iyo sapagkat sila hindi mabibigo at hindi mapapahiya. Kaya Lord, ngayong gabi ay patuloy naming ipinapahayag ang aming pag-asa at pagtitiwala sa iyo. Tunay, Panginoon, na wala po kaming ibang pwedeng asahan sa buhay na ito, kundi kayo lamang po, Panginoon. Ama, marami pong salamat. Minsan pa, tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat
Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, tayo po ay magbigay sa Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay muling magpasalamat sa Panginoon. Ama, tunay nga po, napakabuti po ninyo. At kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, patuloy namin, Panginoon, na sinasampalatayanan, Panginoon, na ikaw ang Diyos na napakabuti. Ama, minsan pa, hinihiling namin ang biyaya niyo pong pag-iingat sa aming lahat, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ngayong gabi, baunin namin ang biyayang kagalakan, kapayapaan, at kaligtasan. At sa biyaya po at tulong po ninyo, makabalik kami sa lugar na ito, sa araw ng linggo, sa aming sama-samang pagsamba sa iyo. Ngayon pa lang ay pinasasalamatan na po namin kayo, Panginoon. Purihin ka, Ama, sambahin, pasalamatan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po at magandang gabi po sa inyong lahat.